Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Napakaganda na sa bawat araw na meron tayong pagbabahagi ng pagbubulay-bulay. Maaring simple. Ngunit kung minsan, ang mga simpleng bagay na ibinabahagi ang nagbibigay ng malaking kahulugan sa ating buhay. Minsan, nagpapalakas loob at nagbibigay liwanag. Kaya't salamat sa daily dose of devotion na tayo po ay sama-sama nakikibahagi at nagbabahagi ng ating mga pagbubulay-bulay. Nais ko pong sa ganitong kaisipan, patuloy po tayo. At nais ko pong kantahin po ang Jesus Wants Me for Something para sa ating awit. Ito po ay matatagpuan sa sa bilang 262 ng ating ang Himnaryo Metodista. Jesus wants me for a Sunday. Nasa si Jesus sa akin, ako'y maging sinag. Tulad sa sikat ng araw, ako'y magliwanag. Sa kay Jesus na hangad, ako'y maging sinag niya sa harap ng lahat. Maging maihugin ako sa lahat ng tao. Ang nasa niyang totoo ay dapat tupin ko. Sa kay Jesus na hangad, ako'y maging sinag niya sa harap ng lahat. Ano man ang kasapitan, magiging ilawan. Ako magpakailanman sa kanya'y tatahan. Liwanag ang sa kay Jesus na hangad, ako'y maging sinag niya sa harap ng lahat. Ang ating aralin na ibinigay para sa atin ay matatagpuan sa ikalawang Samuel, kabanatang 23, 1 hanggang 7. At ganito po ang pagkakasabi. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mahuling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan.
Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mangahas lumampot sa kanila, at upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Ang tagumpay ay kamtan sa paglilingkod na makatwiran. Ang kasaysayang ito ay nagsasabi ng kalaguman, pahayag ng huling panahon ng pag-aari ni Haring David. Marami sa mga salita ni Haring David ay batayan na nagbibigay sigla o lakas loob sa paggawa. Batay o kaugnay sa kanyang lahi, magpakailanman ayon sa tipan ng Diyos sa kanya. Ang kasaysayang ito ay sinulat ni Samuel sapagkat siya ang pangunahing propeta sa pagkakaroong unang dalawang hari ng Israel. Sa maraming katanungan sa gawain ng pamunuan sa lahat ng panahon, lalo na ang pag may mga kaguluhan gaya ng labanan, sa pandemya o sa nalalapit na eleksyon, pagpili ng mga mamumuno sa bansa at sa nalalapit na ring pagpili ng obispo ng United Methodist Church. Ang 2 Samuel, 2 Samuel 23, 1-7 ay maaring pagkuhaan ng pamantayan. Sa unang talata, ipinapakita ang bahagi ng salaysay sa buhay ni David na mula sa di pinapansin at pinakaaba, at idagdag pa ang pagkalimot sa kanya dahil maaring hindi kasing lalaki, kasing gagaling, kasing sikat at kasing kikisig ng pito niyang mga kapatid, ngunit pinili siya ng Diyos ni Jacob para maging hari at sumulat siya ng magagandang awit ng Israel. Kaya't mapapansin po natin sa mga talata, ipinapakita na una, ang Panginoon ay nagsasalita at ang mensahe niya ay nasa labi ng kanyang pinili o ang kanyang lingkod. Ayon kay David sa pagkasulat ni Samuel sa kasaysayan nito, nagsalita ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ko. Alam natin na may pagkakamali rin si Haring David. Unang pagkakamali na ipinakita ng mukhaan sa kanya ng propeta ay ang pang-aagaw ng asawa. Ngunit bakit napakaganda pa rin ang trato ng Diyos sa kanya? Dahil marunong siyang tumanggap ng pagsita at marunong siyang magsisi sa kanyang pagkakamali. Ikalawa, ang namumuno ng matuwid at may takot sa Diyos. Sabi sa English, he who rules over men must be just, ruling in the fear of God. Sabi ng matalata patungkol sa namumuno ng matuwid at may takot sa Diyos ay tulad ng liwanag ng araw na sumisikat sa umaga na walang maitim na ulap na nagpapakinang sa mga damo pagkatapos ng ulan. Maliwanag ang layunin, hindi pang sarili lang. Naglilingkod si David sa Diyos, kaya ang layunin ng Diyos na pumili sa kanya ang kanyang ginagawa. Nakilala siya sa pagsunod sa Diyos. Walang tago, walang tumatakip na maitim na ulap. Ang pagtrato sa lahat ay pantay. Ito ay dahil sa karanasan niya na tumanggap ng biyaya sa biyaya. Grace upon grace. Hindi ba ganito rin tayo mga minamahal mga kapatid?
Mula sa wala dahil sa makasalanan, sa mga utang na di nababayaran, utang sa kasalanan na di kayang bayaran. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy. Sa pagtalima sa Diyos, pinagpapala. Sa Juan 15, talatang 7, sabi sa Ingles, "Stay joined to me and let my teachings become part of you. Then you can pray for whatever you want and your prayer will be answered." Sabi po ni Jesus, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo. Katlong bagay, tapat sa kasunduan sa Diyos. Sa verse 5, "I have ruled this way and God will never break His promise to me." Kaya nakatitiyak ako na palagi akong ililigtas ng Diyos at ibibigay niya sa akin ang lahat ng aking mga ninanais. Bakit po saya tiyak? Sapagkat siya ay namumuno. Na ayon sa gusto ng Diyos. Sabi ng isang sumulat, one would think that David's hard-fought battles would prevail over his humble meditations, but they did not. The battles were necessities of justice, but David's deepest joys and peace stemmed from reflection upon God's mercy and faithfulness. Si Ulysses S. Grant ay isang U.S. military officer at politician. Siya po ang ika-18 presidente ng United States na nakadalawang termino, 1869 to 1877. Siya po ay West Point graduate. Nag-resign sa military ngunit bumalik dahil sa tawag ng tungkulin. Sa gyera, tinalo niya si General Robert Lee na sumuko sa kanya noong April 9, 1865. Kaya't ginawaran siya ng national unity. Ang prosecution of the Klan, treatment of blacks as both human and American, and innovative Native American policy ay sa panahon niya nagawa. Napakaganda na sa ganito ay nakikita natin na sa katapatan ay may itinataas ang Diyos mula sa kawalan. Nang layunin ay maglingkod para sa Diyos at bayan. May hustisya at laging nakikinig sa Diyos. Pantay ang pagtrato. Walang pinapaboran. Natatakot ba tayo sa COVID-19? Ano ang pinakamahalaga sa inyong buhay? Paano makikita ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa buhay mo? Sa kaduluduluhan, ano ang iyong pinahalagahan? Ang iyong katungkulan at pakinabang o ang iyong mahalagang oras sa Panginoon? David said, "The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue." The God of Israel said, "The Rock of Israel spoke to me." He who rules over men righteously, who rules in the fear of God, is as the light of the morning when the sun rises, a morning without clouds, when the tender grass springs out of the earth, through sunshine after rain. Nawa, sa simpleng mga bagay nito, pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, Panginoon na makatarungan, makatwiran na kami ay susunod sa iyo. Kami ay iyong mga pinili. Hindi lang ang iyong mga lingkod sa ubasan,
kundi lahat ng mga tinawag po ninyo upang maging kabahagi ng iyong kaharian. Panginoon, ang aming iglesia, ang nagkakaisang iglesia metodista sa buong mundo, ay meron problema, lalong-lalo na sa pagtanggap sa mga lalaki at babae na ang gustong makakasama ay ang kaparehong kasarian. Alam po ninyo ang kalagayan ng aming bansa, ang aming pagkaunawa sa kasaysayan ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal, ang iyong batas, ang Biblia na aming pinanghahawakan. Alam po ninyo, Panginoon, na meron ding problema sa kalusugan at natatakot kami. Ngunit alam po namin, naniniwala kami na kung kami ay nakikinig sa iyo at kung kami ay patuloy nagtitiwala sa iyo, kami ay yung babantayan, aalagaan, proprotektahan. Hindi po ninyo kami papabayaan. Kahit sa gitna ng matitinding paglilingkod, maaring marami po sa amin ang natatakot na maapektuhan ng COVID-19 o ang variants nito. Ngunit ibinigay na po ninyo, Panginoon, ang kaparaanan upang ito'y aming paglabanan. Meron ng vaccine, meron pang sinasabi po sa amin ng pag-inom ng vitamins and minerals na magpapalakas ng aming mga lupang katawan. Ngunit natatakot pa rin kami, Panginoon. Ang dalangin lamang po namin ay meron po kaming lingkod o meron kaming tagapamuno na malakas, na hindi natatakot dahil ikaw ang pinaglilingkuran. Ganun din, Panginoon, ang pagpili, nalarpit na pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan, sa aming bansa. Nagkakagulo ang mga tao. At kung minsan nagkakaroon pa ng mga salitang hindi magaganda laban sa isa't isa. Ngunit ang pinakita po sa amin ngayon, Panginoon, ay ang patungkol sa mamumuno na iyong tinataas, na iyong pinili, na iyong ginagabayan, pinapatnubayan, sapagkat siya ay tumatalima, siya ay sumusunod, at ang pakikipagtipan po sa iyo ay patuloy niyang sinasagawa, patuloy niyang sinusunod. Kaya't Panginoon, dalangin po namin, samahan po ninyo kami, ang bawat pamilya, ang bawat isa, ang bawat mga magulang na mumuno sa kanilang mga tahanan at mga pamunuan, lalong-lalo na sa aming iglesia. Samahan po ninyo kami at naway pagpalain po ninyo kami, Panginoon. Ang iyo nawang pagbabantay, ang iyong proteksyon, ang iyong pangunguna sa amin, ang iyong pag-ibig at pagliligtas ay patuloy na madama ng bawat isa. Salamat o Panginoon sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Purihin ka at ikaw ay aming itinataas at dinadakila. Samahan po ninyo kami upang ikaw ang siyang lagi po naming maipahayag sa aming mga buhay.
sa lahat ng oras. Ito'y aming dalangin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na ang pagligtas. Amen. Amen.